Pasok na naman tayo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Higit na kinakailangan Pilipino. Ang nakabinbin po na 3 seat mismo sa loob ng Kongreso para sa Duterte Youth ay isang nakaw mismo sa hanay ng mga kabataang kababaihan. Kung kaya't pinagpapanawagan po natin sa Commission on Elections, sa COMELEC, ang kagyat na bigyan ng self-serving na pamilya ng mga Duterte. Kung kaya't mga kasama, makakaasa po ang mismong gobyerno at Commission on Election na mga progresibong organisasyon ng mga kababaihan ay naghain po tayo ng letter sa Commission on Election ng COMELEC urgently calling for their immediate attention on the disqualification of Duterte. Bakit po mahalaga itong call? Ayan, kinikilala natin no, na ang pagkakaupo ng mga bogus at mga fake na mga party list sa loob ng Kongreso no, ay pagbetray mismo sa sole na reason or existence ng party list system na higit na kinakailangan nire-representa nito no, yung mga marginalized sector at hindi lamang magsilbing backdoor sa mga political dynasty or mga big bureaucrat capitalist no. Pero sa loob ng 6 na taon na nakaupo ang Duterte Youth no, malinaw sa kasaysayan sa kanilang track record no, ang pag-apak mismo no, sa karapatan ng mga kabataang kababaihan no, at hindi mismo pagsilbi sa interes ng mga kabataang kababaihan. Kung kaya kinikilala natin no, yung nakaamba na pagkakaupo at pagbigay ng 3 seats sa Duterte Youth no, ay pinututulan ng mga kabataang kababaihan dahil kinikilala natin no, ang dapat na mauupo sa loob ng Kongreso ay marapat lamang na nagre-representa at magmumula sa sektor natin. At yung pagkakaupo mismo o yung pagkakaupo ng Duterte Youth no, sa loob ng Kongreso ay seat na ninanakaw mula sa youth sector ng mga kababaihan. Naniniwala tayo no, na itong disqualification ay hindi lamang legal, ito ay moral at just. Ayan. Clarice Paz, Secretary General of Gabriela. So today, nag-submit tayo ng letter kay Chairman Garcia. Actually, we are urging the good COMELEC to immediately act upon or resolve the case of the 30 Youth Party List. Especially may 2 disqualification case na hinaharap ngayon yung 30 Youth. At very serious yung mga cases no, na hinaharap ng Duterte Youth ngayon. Yung isa, yung failure nila to publish their petition, 2019 pa ito. Yun yung isa actually sa pinaka-grave or serious na violation ng Duterte Youth. In the first place, hindi sila registered. So dapat hindi sila pinayagang tumakbo. Bukod pa doon, so hindi nila talaga nire-represent yung marginalized sectors. Kasi minomonitor namin yung mga public statements, mga press conference itong nakaraan ng Duterte Youth. Never nilang binanggit yung mga kabataan, never nilang binanggit yung mga marginalized sectors. Ang sinasabi nila, sila ay representative ng mga military, ng mga police officers, ng mga government state agents, never the marginalized sector.